si Haring Palaka at Ahas. Noong unang panahon, noong bawat uri ng nilalang ay mayroong hari at reyna, mayroong isang tipaklong na iniisip lang ang kanyang sarili. At kaya naman, hayaan na lang natin siya. Pero kung ganon, sino ang pag-uusapan natin? Nasa kaharian na tayo ng mga hayop. Pag-usapan natin ang kamilyo na yon. Oh, saan nyo nagpunta? Kalimutan nyo na, pag-usapan natin ng zebra na yon. Huwag niyong tangkaing pag-usapan ng personal kong buhay. Pasensya na. Pag-usapan na lang natin ang kuneho. Ay, ako dapat yung nanalo dun sa karera kanina. Hindi ang pagong na yon. Kung hindi lang sana ako nakatulog habang nasa karera ako. Ngayon, tingnan niyo siyang masaya sa kanyang pagsikat. Talagang napakagwapo mo naman. Talagang napakagwapo mo. Okay. Sa tingin ko, kailangan nating maghanap ng iba sa kabilang parte ng gubat. Sa tingin ko, nakita na natin ang ating kwento. Tara na! Noong unang panahon, doon sa isang balon, na siyang kaharian ng mga palaka, nakatira roon si Haring Frogmas, kasama ang kanyang asawa na si Fromlin. Ang mga tauhan at kamag-anak ni Haring Frogmas ay nakatira rin sa parehong balon. Sa aking mga Frogizans, ang grupo ng mga lamok ay paparating na. Maghanda! Ilabas ang inyong mga dila, asinta, at hulihin! Magaling! Isang magiting na hari si Frogmas at sa kanyang pamumuno naging maunlad ang balon. Hindi naman maunlad na maunlad pero makakadagdag ito sa lalim ng kwento natin. Magpatuloy tayo. Pareho ang trato ni Frogmas sa lahat. Patas siya sa kanyang mga kamag-anak at nasasakupan at laging iniisip ang kanilang kaligtasan. Isang agila! Magtago kayo! Aba, hindi ba't ang guwapo ko ngayong araw na to? Tiyak na mahuhulog ang loob sa akin ni Eagle. Araw-araw siyang pumupunta at nananalamin dito sa balon. Hindi niya ba alam na tinatakot tayo nito? Kung alam niya lang na nandito tayo, hindi niya tayo tatakutin. Ngunit dadalhin niya tayo isa-isa sa kanyang igli. Palagi, araw-araw. Huwag kang mag-alala, Froglin. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa inyo. Alam ko yun. Habang nabubuhay sila Frogmas at Froglin ng masaya, ang mga kamag-anak nila, lalo na itong si Froglet na siyang pinsan ni Froglin, ay inggit na inggit sa kanila. Siya ang dapat na naging reyna. Lagi niyang sinasabi sa sarili niya. Ngayon, makinig kayo sa akin mga hangal. Bakit hindi niyo nakikita na mas binibigyan ng atensyon ni Frogmas si Froglin? Siya ang mas nakakakuha ng insekto, nakatira siya sa pinakamalalim na balon, pero kapag nagkaroon ng panganib, ligtas siya. Bueno, siya kasi ang reyna natin. Bueno, gusto niyo bang maunang makain ang agilang yon? Ayoko. Mayroon ba ditong may gusto ng ganon? Ayoko. Shhh! Maririnig niya tayo. Mabuti naman. Ngayon na alam kong pare-pareho tayo ng gusto, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong magiging pantay-pantay ang lahat. Ngayon, magiging akin na ang balon. Sa akin lamang. Nalalapit na akong maging reyna ninyo at bilang tanda ng pagkakaibigan, ibibigay ko si Frogmas at Froglin doon sa agila. Habang inuumpisahan ni Froglet ang kanyang masamang plano, hindi niya namalaya na si Frogmas ay narinig ang lahat. Napalunok na lamang siya at balisang naghintay sa sumunod na araw. Napakahaba ng gabing yon para kay Frogmas habang ang asawa'y natutulog ng mahimbing. Sana lagi kang humihilik ng ganito, mahal ko. Kahit na ayoko nito. Nang sumapit ang umaga, lumabas si Frogmas mula sa balon sa pamamagitan ng mga kadenang nakasabit sa pader ng balon. Tapos ay nagtungo agad siya sa butas ng isang malaking kulay berdeng ahas na nakita niya dati. Sa ligtas na distansya, tinawag ni Haring Frogmas ang ahas. Ginoong Green Venom, lumabas po kayo. Nasurpresa ang ahas nang marinig si Haring Frogmas sa kanyang pintuan. Lumabas siya kaagad sa butas.
Ano kaya ang kailangan ng isang haring palaka sa kanyang natural na kaaway? Gusto kong maging kaibigan ka. Kaibigan, pero ipinanganak tayong magkaaway. Kinakain ng mga ahas ang mga palaka. Kaya naman, kinausap ni Frogmas ang ahas tungkol sa kanyang plano at sinabi rito na gusto niyang bigyan ng leksyon ang kanyang mga kamag-anak. Gusto ko silang parusahan dahil sa pagtatraidor nila sa akin. Dadalhin kita sa balon at maaari mo silang kainin. Tuyot ba ang balon ninyo? Wala masyadong tubig sa loob nito, pero hindi mo ito dapat ipag-alala. May magandang butas doon sa pader ng balon na mas mataas sa level ng tubig. Maari mong kainin ng mga rebelde at pumunta roon upang magpahinga. Sige, dalhin mo ko sa balon. Tuturuan ko ang mga kamag-anak mo ng isang leksyon. Dinala ng masayang si Frogmas ang ahas sa kanyang balon at sinabi rito, Pwede mong kainin ang mga kaaway ko pero pakiusap, huwag ako at ang asawa ko. Oo naman, siyempre. At simula ng araw na yon, ang berdeng ahas ay sinimula na rin kainin ang mga palaka, isa-isa. Kung sino man ang itinuturo ng haring palaka. Sarap. Isa-isa. At di naglaon ay nakain na ng ahas ang lahat ng kaaway ng haring palaka. Ang natitira na lamang ngayon ay si Frogmas, si Froglin at ang 3 nilang mga anak. Salamat aking mga kaibigan. Lahat ng mga rebelde ay wala na. Maaari ka nang bumalik sa iyong butas sa labas. Bumalik? Nasisiraan ka ba? Nakatuklas ako ng bagong lasa at gusto ko ito. Ngayon, kakainin na kita at maging ang iyong pamilya. Nagulat si Frogmas. Naisip niya ang kanyang pagkakamali. Lumunok siya ng malalim. At kahit papano ay nakapag-ipon siya ng tapang. At sinabi sa ahas, Sige, kainin mo kami. Ngunit lilima na lamang kami. Anong gagawin mo pagkatapos nito? Hindi ko yun napag-isipan. Ako naisip ko dahil kaibigan na kita. Nakita mo, mayroon pang 5 balon at sapa sa paligid nito. At bilang hari, maaari kong kumbinsihin ang mga palakang nakatira doon na pumunta sa balong ito at manirahan ng masaya. Kapag narito na sila, maaari mo na sila ulit kainin at marahil ay hayaan mo na lang kami. Gusto ko ang ideya mo. Ngunit, gawin mo agad. Nagugutom na ako. Sige. At kaya naman ang asawa ko at 3 kong mga anak na ito ay sasama na sa akin at bawat isa sa amin ay pupunta sa balon at kukumbinsihin sila para madala namin sila rito sa madaling panahon. May katuturan. Maraming salamat, aking kaibigan. Walang anuman aking kaibigan. Kaya naman, si Haring Frogmas at ang kanyang asawa at 3 mga anak ay lumabas sa balon at tumalon papalayo at hindi na muling bumalik sa balong yon. At ano na ang nangyari sa ahas? Aba, naghintay ito nang naghintay at sa wakas ay lumabas na rin. Nang nakita ito ng agila, agad siyang dinampot ng mga kuko nito at dinala sa malayo. Sigurado ko na matutuwa si Igli dito. At si Frogmas naman, ngayon, natutunan na niya na sa buhay, kailangang mag-isip muna ng maigi bago gumawa ng mabigat na desisyon.